Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, hindi po matanggap ng mga loyalista yung libo-libo na dumalo, no, sa may Mandawi City, Cebu. Indignation rally po ang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Hindi po nila matanggap na may kakayahan pa rin ang mga Duterte. Marami pa rin pong naniniwala sa mga Duterte. Naniniwala kasi kayo sa sarili nyo ng mga mga anong tawag doon? Pa-survey, no? Nag-uutuan na kayo ng mga survey company na hindi naman namin alam kung kailan sumulpot yan. Mga tanghere na yan, mga Octa Arts dancers. Dati dancers lang po yan eh. Naging survey company na, no? Naniniwala po kayo sa sarili nyong pa-survey na wala na po yung mga Duterte, wala na naniniwala, no? Gusto niyo po bang ihiwalay yung Visayas at Mindanao sa mga boto ng mga tao? Ang dami po. Tignan po ninyo yung mga survey na marami pong mga participants. Pasok po lahat. Yung Archlight, yung pong mga live na kalye survey. Pasok po palagi. No? Pagkita po, paano ginawa, mas marami po yung participant, mas pasok po yung mga Duterte. Lahat po pasok. Yan po ang trend ngayon. Maniwala kami, pati si Willie Rebelliam papasok, pati si mga tulpo, 2 tulpo. Puti, hindi ako makapaniwala. Anong klaseng survey yan? Tapos yung dinudumog, yung mga dinudumog ng mga tao, wala sa survey, hindi po lumalabas. Utot nyo. Ito po, pinapakita po yung aktwalidad kaysa sa mga haka-hakang survey. Alam nyo, pagkatapos po ng eleksyon na to, yung mga survey na yan, wala na po yan. Goodbye na po yan. Pinagbubulan nyo yung mga tao. Hindi po nila matanggap. Sari-sari po. As usual, ano po yung ginagawa nila pag marami? Pipicturan po habang hindi pa nagsisimula. Sasabihin, ang daming bakante. May iba na po sila ngayong ginagawa. No? Ang sinasabi po nila, ayan talaga, ano po yan eh. Yan pong survey na yan. Ayan pong survey. Yung Mandawi City rally na yan. Game changer po yan. Pati po, alam niyo po yung Iglesia ni Cristo, hindi po ba nyo naintindihan? Milyon-milyon po, buong Pilipinas po yan. Tapos tinigasan ninyo, sasabihin ninyo, binaliwala lang po nila eh. Ano po yun? Hindi kahit kailan yung mga umatin sa rally na yun. Tinatanong nyo ba muna, umatin ba kayo sa rally? Iglesia ka ba? O hindi ka pwede rito? Duterte ka ba? Hindi ka pwedeng... Hindi ko talaga maintindihan eh. Lahat na nakakausap ko, wala na talaga. Talagang suko na sila kay Marcos, BBM. Pagdating sa pa-survey nyo, tapos nagugulat kayo. Bakit may malaking ganyan? Sagana na sa paninira pero kaya pa rin ng Duterte. Kasi mahal ng tao eh. Lalo na po ng Visayas at Mindanao. Mahal po ng tao sa Visayas at Mindanao ang mga Duterte. Kasi ngayon lang po sila nakakita ng totoong presidente. Yung ramdam po nila. Pakinggan nyo po. Ibig nyo sabihin wala ni isang taga-ormok. Yung mayor nila at saka congressman. Congresswoman nila. Ay congressman nga pala. Si Richard Gomez. At ang mayor nila, si Lucy Torres. Wala ni isang taga-ormok na nagsabi na katarantaduhan mo. Yung mga pa. Tapos makikita mo po, kung totoo po yan,
na overwhelming kayo pagdating sa survey, bakit hindi po namin makita yung pagtanggap ng mga tao sa inyo? Real talk po tayo, asan yung resulta ng survey? Nakita nyo po yung sa Mandawi, Cebu? O magulat po kayo, sa Iloilo na naman, pupunta na naman si Tatay Digong. Pupunta po si Tatay Digong sa Iloilo. Akalain nyo si Marcoleta, si Pastor Quebuloy, tsaka si hindi kasama, si Vic Rodriguez. Pero napakarami po. Alam nyo sinasabi nila, eto po may bago tong mga ungas na loyalista na to. Ang sabi po, yung kakiraki, yan yung nila taga di ba? Taga news na kung ano-ano. Ang sinasabi po, hindi na, ito po ang halimbawa. Yan po, ghost people. Yan daw po ang umaten doon sa Mandawi City. Di ba? Tignan nyo po kung may tao na ba ron sa sa may stage. Pinapakita mo po nila, ghost people daw. May tao na ba sa stage kayong nakikita? Kung wala pa pong tao sa stage, kahit yung MC wala pa, ano po ibig sabihin nun? Hindi pa nagsisimula. Kukunan nila ng picture, hindi pa nagsisimula. Yung mga kakiraki, hindi si kakiraki to, Stanley to. Meron yung kakiraki, concert naman daw yun ng ibang banda. Eto. Grabe mga paninira nito mga tukmol na to. Papakita lang natin. Eto po. Si Tulpo naman masyadong epal labas na labas kahit mamaya ka pa. Eto po. Si JC punong barangay. Eto daw po. Ayan. Yan daw po yung concert ng Planet Shakers. Ayan po. Kinuha daw po ng mga Duterte. Hindi daw po yung crowd daw po ay kinuha dito sa Planet Shakers. Tignan nyo po, ang layo po Di ba? Ang layo po ng setup. Asan dyan yung mga box-box. Hindi ko po kilala yung Planet Shakers na yan. Kung yan po ay sikat sa Cebu, hindi ko po sila kilala. Mas marami pa po yung umaten sa Mandawi City. Kay Tatay Digong. No? Christian Bad daw po yan. Naka-live po kami. Naka-live po yung mga Duterte vloggers. Paano nyo po masasabi? Ang layo naman po. Ng mga video, may video po habang ito po yung tunay na video. Nakita nyo po yan. Wala po yung mga square na yan sa Planet Shakers. Yan po yan. Ito po yung sa atin, yung kay Tatay Digong. Nakita nyo yung pagkakaiba? May mga parang mga rectangle dan sa gitna. Tapos pinapakita nila, ang layo naman, wala namang ganun. Okay. Ang ibig natin sabihin, hindi ko alam yung Planet Shakers na yan, kung ano man yan, Christian group daw, kaya raw marami. Ibig nyo sabihin, naka-live, pinipid ng mga drone na naroon, iba yung pinipid nila. Kaya makikita nyo po rito kung sino po yung tunay na mga peke Di ba? Yung mga peke, eto kasi, sa labas po to, alam po ninyo, pag sa loob ka, lahat po ng kanilang mga total, yan ang gusto nyo Ganyan yung gusto nyong usapan Paramihan Hindi nyo na po mapipeke yan. Wala po mga sibu-sibuyas dyan. Nung panahon ng mga nila Lenny, wala pong mga sibu-sibuyas.
Pag inggit, dapat pikit. Ano po ang pinahihiwatig niyan? Sa kanilang mga survey, akala mo wala na naniniwala sa mga Duterte. Ibig nyo sabihin, taga Davao lahat yan? Yung mga nagpunta riyan, taga Davao lahat? Kaya napapahiya po kayo. Cebu po ay pinakamalaking boto. Pinakamarami pong boto sa buong Pilipinas. Yang Cebu. Kaya matakot po kayo. Dahil kahit ano pong paninira gawin nyo, hindi po nakakatulong yung mga ginagawa nyong panggigipit sa mga vlogger. Hindi po nakakatulong yung ginagawa ninyong pagpapa-impeach kay BP Sara. Lalo pong nagagamit yung mga nagagalit yung mga tao. Oh. Alam niyo po, nasaksihan po namin live Naka-live ako kahapon Ang isang matitiyak namin sa inyo, walang pinamigay na ayuda si Tatay Digong. Wala kaming pakialam kung marami rin kayo. Bakit hindi nyo matanggap? Alam nyo kung bakit hindi nyo matanggap kayong mga Marcos supporters? Kaya hindi nyo matanggap na maraming umaattend na rally, lalong-lalo na kung si Tatay Digong ay nariyan. Kaya hindi nyo matanggap kasi nga pinapaniwalaan ninyo yung sarili nyong pasarvey. Sa survey ninyo talagang isinusukan na ng mga tao si Duterte. Hindi po yan ang aktual. Alam po ng mga tao yung naroon. Ito nga, harap-harapan. No? Kaya nyo magsinungaling sa mga kamyembro nyo. Nasasabihin ninyo na konti lang yung nanood, panay blanco. Ginamit lang yung concert nung 8 shaker o kung anumang shaker yan. Wala naman po doon yung earth shaker na po dyan. Ano ba sinabi? Hindi nga, yun nga po yun Sa survey nila, isinusuka na yung mga Duterte. Pero ang katotohanan po, mahal na mga tao ang mga Duterte. Sa survey po nila. Halos walang Duterte na pumapasok, di ba? Bakit ganyan karami? Yung mga, pag sa Bukidnon din kanina, hindi ko lang alam na naka-live pala yun. Dapat nilive ko rin. Meron din. Kay Pastor Kibuloy lang yun. Napakarami po. Never again sa Duterte. Utot mo. Wala akong wala akong panahon sa'yo. Sumpong-sumpong lang yan Never again daw sa Duterte. O di mag-never again ka sa'yo. Sa sarili mo. Okay. Talakayin po natin yung mga iba pa. Marami po nagaganap Ito po, sagutin po natin. Lahat po ng mga kasi panahon ngayon ng kampanya Tayo po taga-sagot. Ito po sinabi ni Erwin Tulfo, yung sinasabi ninyo na Davao is territory of baluarte ng mga Duterte. I am from Davao Oriental. Si Erwin Tulfo daw po ay from Davao Oriental. Ano pong pakialam namin? Pagka taga Davao Oriental ka, ibig sabihin hindi na po yan baluarte ng mga Duterte. Dahil ikaw ba pantapat? Alam mo, Erwin Tulfo, masyadong pumapasok sa iyo yung pagiging number 1 mo Saan ka ba number 1? Sa survey nyo, sa pa-survey nyo. Sa Archlight, hindi ka nga pumasok sa 12. Dito sa mga kalye survey na naka-live, hindi ka pinipili. Huwag nyong paniwalaan yung survey nyo. Sabi nyo,
territory daw ng mga Duterte ang Davao. Hindi ka naniniwala? Hanggang ngayon, hindi mo pinaniniwalaan? Alam niyo po, pag hindi po nanalo yung mga Duterte sa Davao, wala tayong magagawa. Di ba? Pero wag mo sabihin na haka-haka mo pa lang yan na hindi nila baluarte ang Davao. Wag mong sabihin, nag-number 1 ka lang sa mga survey ninyong hindi nyo nga mapatunayan. Meron na ba kayong kasinlaki ng Mandawi City? Ha? Meron na kayong ikaw ba nakapag-attract ka na, Erwin Tulfo, ng kasindami nung sa Mandawi City para tawagin mo na yung Davao ay hindi baluarte ng mga dahil tagarong ka, taga Davao Oriental ka? Okay. Sabi ng Vera Files, eto, meron sila dito No makapilis must be in the Senate. Wala daw dapat makapili sa Senado. Ayan may picture dito si Marcoleta at si Bato. Alam mo, Vera Files, ako magpa-fact check sa'yo. Fact check kita. Sabi ng Vera Files, makapili daw si Bato at si Marcoleta. Ano po ang facts? Ayan gagayahin ko kayo. Ang facts po, ang mga makapili ay nabuhay noong panahon ng Hapon o World War II. Tanong, World War II ba tayo ngayon? Hindi. Conclusion, Vera Files, fake news. Ano kayo ngayon? Kayo ngayon ang pinafact check ni Badong. Vera Files, fake news sa pagsasabing makapili si Bato at si Marcoleta. Utot nyo. Bakit may makapili pa ba ngayon? Eto po, may papakita lang po ako sa inyo. Sino po sa kanila? Total, linggo naman ngayon. Huwag natin masyadong seryosohin yung mga buhay natin. Linggo naman po ngayon. Sino po dito sa dalawang ito ang na-stroke? Alam mo, Tulfo, hindi nyo pa nga nasasagot, no? Balikan ko lang muna si Erwin Tulfo. Habang hinahanap ko yung Alam mo, Erwin Tulfo, sagutin mo muna, no? Hindi mo pa nasasagot yung katanungan, bakit ka nameke ng papeles? Sagutin mo muna yan. Mga taong bayan kasi, wala tayong magagawa Mahilig talaga sa mga Tulfo na kaya number 1 Pero hindi natin iboboto yung mga yan. Ito po, pampasaya lang po ng konti. Sino po sa dalawang ito ang na-stroke? para masayahan naman kayo. Ang gagaling sumayo. Pampasaya lang po. Ayan. Sino kaya sa kanilang dalawa na stroke? Isa pa. Ayan, no? May paturo-turo. Bakit pareho sila ni Bakit pareho si Manuel tsaka si Sumayaw si Shell Jokno tsaka si Manuel, no? May something po yung sayaw nila na wala sa hulog. Okay, punta na po tayo dito sa medyo seryoso. Ayan, no? Paalala lang po natin, no? Ayan po, ang sagutin mo, Erwin Tulfo. Yan, inaakusahan ka na nameke ng mga papeles para sa iyong citizenship. Yan po ba number 1 nyo? Number 1 nila yan total, napag-uusapan din po natin yung mga posibleng pumasok. Nakakatakot po pag binoto nyo si Willie Rebillame. No? Alam nyo po, ay baliktad ba? Sorry, wala Wala tayong magagawa
Hindi ko na maayos yung aking kung paano ko babalik ta rin. Wag naman kayong ganyan. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. May kapatid yan, si Bentol. Huwag niyo naman akusahan si Bentol po. Huwag niyo naman pong akusahan si Bentol po. Nananahimik eh. Ang kapatid daw eh. Ang sinungaling daw ay kapatid na magnanakaw. Walang ganunin. Nananahimik si Ben Bitag Tulpo eh. Okay. Punta na po tayo rito. Ito po ang pahayag naman ni Senator Chis Escudero. Kasi minamadali po siya ng mga natin, no, ng mga mambabatas natin. Ito lang po ang meron po dito yung mga congressman natin. Pakinggan muna natin yung sinasabi nila. Mamaya na yung kay Bersamin at saka kay Tatay Digong. Ayan, no, sabi ni Kakiraki, how embarrassing. Digong Siburali online supporters need to lie by using Planet Shakers concert video from February 23, 2024. Talagang mga tong Kakiraki na to. Naka-live po yung SMNI. Naroon po yung mga video. Ang layo po ng video ng Planet Shakers concert kaysa po dito sa video po ni Tatay Digong, no? Wala po dun sa Planet Shakers yung mga box na sinasabi ko sa inyo, yung rectangle na mga upuan mga tao. Yung pinakita nila na wala pang tao, yun po yung sa Mandawi. Ewan ko kung saan tong Planet Shakers na to. Bakit pinagpipilitan nila? Okay. Ito po yung sinasabi ni Representative Jill Bungalon at saka ni Representative Jude Asidre tungkol po sa gusto po nilang madaliin. Ito pong si Senate President Chis Escudero para ngayon na. Ngayon na sila. Okay. Clamor is not the basis for us to act on something that the Constitution mandates. Hindi naman ibig sabihin na porke may public clamor or rallies in EDSA or anywhere else, saka lang po tayo action sa isang bagay dahil nag-iingay ang taong bayan. Yan. Gusto po kasi nila madaliin na eh. Anong clamor pa bang inaantay natin? Naantay ba natin magkaroon ulit ng isang EDSA o magkaroon ng rally? The 240 congressmen who signed for it, each representing their own district already, reflects a sizable number of the Philippine population who are calling for the impeachment of the Vice President. Alam mo, sinasite mo, Jude Asidre, kayong mga congressman, 240, kayong pumirma. Bakit hindi mo isite yung bumoto kay BP Sara na 32 million? Kasi kung sinasabi mo na sizable number of Philippine population, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Papaalala ko lang sa inyo mga congressman. Kayo, wala kayong milyon lahat. Ni walang bumoto sa inyo na 1 milyon. Tapos, sasabihin nyo, tatanggalin naming mga walang botong 1 milyon. May congressman, 50 mil, 70,000 congressman eh. 32 million yung gusto nyong tanggalin. Tapos nagmamadali pa kayo. Ito po ang sagot ni Chis Escudero dito sa mga nagmamadaling congressman na to. Okay. Sabi ni Chis Escudero, as a court, as the tribunal that will decide on this matter, we will not be swayed by them. Hindi kami magpapa-apekto sa inyo. Senate President Francis Escudero on Sunday reiterated that the Senate will adhere strictly to the Constitution, the law, and what is right, either done by
be swayed by partisan interests or predetermined position the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito po, pinaalala uli ni Escudero. Etong they as complainant, silang mga complainant didn't seem to be in rush. Tong mga congressman, hindi sila nagmamadali. Nung sila po ay hindi nila pinagmamadali yung kanilang Secretary General o General Secretary. But now that it had been filed, they suddenly want everything to move quickly. Pero nung pinail na nila sa Senate, gusto na nila kaming madaliin. Yan. That doesn't seem right. And they don't have the moral basis to take such position against the Senate now. Alam mo, Chis Escudero, kayo ang judge. Bakit ka paliwanag ng paliwanag dyan sa mga yan? I-contempt mo sila. Di ba? Judge kayo. Huwag kayong makailam. I-contempt namin kayo. Di ba pag mga judge, pwedeng i-contempt yung mga yan? Nakikialam kayo. Pero ito ang pinakamalupit sa lahat ng sinabi nito ni pinayuhan niya itong mga congressman. Pinayuhan ni Chis Escudero to focus on gathering evidence and preparing their case instead of rushing the process, emphasizing that they have had ample time to get ready, should not later ask for extension or delays. Ayan po, winarningan na kayo ni Chis Escudero. Baka naman pag nagsimula na tayo manawagan kayo na extension or i-delay. Tama po yan Bakit hindi nyo paghandaan? Kita nyo, nabubulaga kayo ni BP Sara, ng kampo ni BP Sara. Sa totoo lang, nabulaga sila Nung pumunta si BP Sara sa Supreme Court, nagngangawa sila. Wala silang ipansagot, kundi ngumawa. Sabi nga ni Asidre, yung ngawa nga ni Asidre, ganito Asidre, maghanda kayo. Baka naman ang inaasahan nyo lang yung boto ng mga senador. Siguro nagbibilang sila. Mas maraming senador ngayon kakampi natin. Kinakabahan sila, baka makapasok si Marcoleta, si Vic Rodriguez, si Bato, si Bongo, si Pastor Quebuloy. Makapasok yung mga PDP laban natin. Yung tatlo nating attorney. Si attorney Jimmy Bundok, si attorney Hinlo, at saka si attorney Lambino, at ang ating best actor. Pag nanalo yung Siyam, kaya kinakabahan sila Pag nanalo yung Siyam, malamang ma-dismiss ang kaso ni BP Sara sa impeachment court. Kaya ngayon na sila, habang wala pa yung mga, habang tatlo pa lang ang PDP. Kaya po nila minamadali. Habang tatlo lang ang PDP, si Robin, si Bato at saka si Go, ngayon na tayo magpasya. Madaliin na natin yung Senado. Hindi po kayo obra. Lalo po namin naiisip ngayon. Yan po yung dahilan kaya nila minamadali. Kasi tatlo lang ang PDP ngayon. Nakuha po ninyo? Kaya po sila nagmamadali. Hindi nga po Minamadali po nila dahil tatlo lang, samantalahin na natin habang tatlo pa lang yung PDP. Kasi pag nanalo yung Siyam na yan, 10 ang PDP. Hindi na natin ma-impeach si BP Sara kahit taon-taon tayo. At ang delikado pa nito, baka yung presidente pa nila ma-impeach. Baka yung presidente pa nila ma-impeach pagka pumasok yung Siyam.
Gumising kayo lahat mga DDS at painumin ng suka. Utot mo. gising na kami. Ang lakas po, biruin mo yung Mandawi po na yan. Talagang yung mga tao po. Eto po. Bakit po game changer? Nakita po ng mga tao na yung media talaga ay kakampi ng kabila. Bakit? Wala po nag-cover talaga. Nakakahiya kayo, GMA7, ABS-CBN, nakakahiya kayo. Walang nag-cover na media doon sa Mandawi City, Cebu. Wala po sila. Inquirer at ano. Meron ba akong... Nakakahiya po kayo sa madlang people. Yung sa bukod nun, di ko nga nakita, meron pala kagad. Sana na-live ko kanina, sayang. Game changer po yun kasi nakikita po ng tao ngayon na yung binabalita ng media na halos lahat ay pasok itong mga Duterte ay mga kandidato ni Marcos. Yung binabalita po ng media, paano nga hindi yan ang ibabalita? Yan lang naman nakapokus sila. Ayaw naman nilang tignan man lang. Nakakahiya po kayo sa mga tao. Napakaraming dumalo sa Mandawi. Hindi nyo kinover. Wala na po kayo sa mga tao. Tapos sasabihin ng media, bakit kaya mas pinagtitiwalaan pa yung mga vlogger kaysa sa amin? Kagagawan nyo po yan. Hindi po dahil sa mga vlogger. Una, mas magagaling kami kaysa sa mga reporter nyo. At sa mga anchorman nyo. Totoo naman. Sino sa tingin nyo ang mas magaling sa mga vlogger na mga anchorman? Wag na yung mga reporter, talagang mas mababa. Kaya nga reporter pala sila. Sa tingin ba ninyo si Arnold Clavio, mas magaling si Arnold Clavio kaysa sa kay Attorney Trixie? Sa mga vlogger? Wag ako kasi syempre. Kitang-kita po kung paano po kayo nagre-report. Pag merong pinalabas yung mga hindi namin kilalang mga no limit anghere. Anong klaseng survey yan? No limit anghere, babalita na nila lahat yan. Octa Arts Dancers Survey. Puta, Octa Arts Dancers nga eh. Wag na ako, pambig time. Sila mga Noli de Castro na yan. Anong panama ng mga Noli de Castro? Wala po yan. Hindi marunong magsuri yung mga yan. Ngayon po nakikita ng mga tao. Paano nyo nagagawang ibalita yung mga survey na hindi nyo man lang kinukuha nyo ba yung mga survey na yan kung paano man lang ginagawa yan? Hindi nyo pinagdududahan? Bakit wala naman? Umaatin sa mga rally, pilitan. Kita nyo ba, alas 12 na si Tatay Digong nagsasalita pa, walang umalis? Putya, yung sa kabila, nagsisimula pa lang, pwede na bang umalis? Nakapag-attendance ka na ba? Attendance lang habol na mga yun eh. Tanggalin nyo yung ayuda. Huwag kayong mamigay ng ayuda. Ewan ko kung may dumalo dyan sa mga yan. Kay Tatay Digong walang namimigay ng ayuda. Walang namimigay ng pagkain. Walang namimigay ng merienda. Pero naroon ng mga tao. Wala ring artista. Umuulan pa. Nakita ko nakapayong eh. Wala ring artista na mapapanood. Naroon pa rin ng mga tao, dagsa. Tapos sasabihin nyo, hindi pumapasok yung mga kandidato ni Digong. Utot nyo. Saan kayo nagsasarvey? Baka sa Ilocos kayo lahat nagsarvey. Kayong mga media, kino-question ko. Marami kayong resources. Hindi nyo ba kino-question saan galing tong mga survey na to?
Hindi nyo ba man lang questionin yung mga pasarbin, lalo na yung mga tao na hindi nyo man lang naririnig? Mapapahiya kayo pag pumasok lahat yung mga tao ni Tatay Digong. Yan ang sasabihin namin sa inyo. Wala na lalong maniniwala sa inyo. Panay balita kayo na binabalita ninyo, puta, matatalo ng mga Duterte. Oh, ito pa isa. Alam po ninyo na pinanghahawakan na nila ngayon yung pag nanalo yung mga Duterte. Bigyan na natin sila ng sample. Ito po sinabi ni Carpio. Yung Carpio si Antonio, Carpio ba yun? Si Antonio Carpio, yung dating Supreme Court Justice. Sabi ni Carpio, babala ni dating Supreme Court, ito yung mga binabalita ng ABS-CBN. O, tignan nyo itong mga binabalita nyo. Hindi kayo nagbabalita ng mga tunay na balita. Pero yung chismis ni Antonio Carpio, yun yung mga binabalita nyo. Babala ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na maaring West Philippine Sea ang nakasalalay kung magwagi ang mga kandidatong pro-China umano. O yung mga pro-China, dyan na kayo sumandig. Sino ma'am sinasabihan yung pro-China numero 1? Si Tatay Digong, di ba? Alam nyo ba na naging presidente si Tatay Digong? Pro-China ba si Tatay Digong? Sinasabi niya ba ang Pilipinas ay pro-China? Hindi po. Ano po? Friends to all, enemy to none. Kaibigan ng lahat, parang kidlat tayo. Kaibigan ng lahat. Wala tayong kaaway. So kaibigan ba natin ng China? Opo. Kaibigan ba natin ng Russia? Opo. Kaibigan ba natin ng US? Opo. Di ba? Kaibigan natin lahat eh. Wala tayong kaaway. Tapos sasabihin nyo, pro-China, pro-China. Ano natin yan? Mawawala daw sa atin ang West Philippine Sea. Hindi sinasabing ganun. Pero yan, nakasalalay kung magwagi ang kandidatong pro-China. Kung si Digong na numero 1 pro-China, 6 na taon na naglingkod, 6 na taon po si Tatay Digong na naging presidente. Yung West Philippines ba nakuha ng China? Hindi. May nakuha bang teritoryo ang China sa atin? Wala. O baka naman makapangisda yung mangingisda natin. Nakakapangisda sila. Ano sabi ng mga mangingisda nung dumalaw sila doon? Nung panahon ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Panahon ni Duterte, nakakapangisda. Ngayon, panahon ni Marcos na naman, pinagbabawalan na uli sila ng mga inchik. Makapangisda. Ibig nyo sabihin, panahon ni Digong, nakakapangisda. Ngayon, hindi na naman nakakapangisda. Tapos sasabihin ninyo na pinamigay ni Digong. Ano ang pinamigay ni Digong? Ano ang pinamigay ni Digong na teritoryo? Wala. 6 na taon. Tapos sasabihin nyo, pag nanalo yung mga senador lang mapupunta sa China yung ano? Sino po ang fake news? Imbitahan nyo si Carpio dyan, Tricom. Naging presidente na nga si Tatay Digong, walang pinamigay na teritoryo. Tapos sasabihin nyo, pag maraming pumasok na mga tauhan ni Digong, mapupunta yung West Philippine Sea sa mga inchik. Wala po yan, invento lang nila yung pro-China na yan. Kung pro-China, di pinamigay na ni Digong, ano nga po ang nakuha ng China sa ating teritoryo? Wala. Ngayon ba meron? According to ano? Kaya, kaya nga sila nagpapatrolya. Sino ba ang nagpapatrolya ron sa Scarborough Shoal? Yan yung problema ninyo eh. Yung panahon na ni Pinoy, hindi nyo sinasabihan si Pinoy. Ngayon, wala naman naagaw sa atin. Ito po, yung veering towards dictatorship. Na baka raw si
BBM. Sinabi ni Tatay Digong yan eh. Medyo ang pagkakasabi lang ay Bisaya. Ngayon na malinaw na po. No? Sinabi ni Tatay Digong, hindi papayag si Marcos. Baka mag-declare din ng martial law katulad ng tatay niya. Oh. Ano ngayon? Pumalag ngayon. Alam nyo, pumapasok kayo sa argumento ni Tatay Digong. Si Bersamin, nakala niya matalino siya eh. Pinalagan ngayon si Tatay Digong. O, kita nyo na. So, ano ngayon? O, tiniyak lang ni Tatay Digong na hindi kayo magde-declare ng martial law. Kasi nakakahiya eh. Sinabi nyo, hindi kayo magde-declare ng martial law. Ano ang gusto lang ni Tatay Digong? Di ba? O, naipahiya kayo para pag nag-declare kayo ng martial law, sabihin ni Tatay Digong, yan yung sinasabi ko. O, para ma-prevent kung ano man yung binabalak nyo. Kasi pag hindi nila na-impeach si BP Sara, sigurado na si BP Sara na siya po ang ating magiging presidente sa 2028. Pag hindi nila na-impeach. So, isa pa nilang baraha, katulad ng ginawa ng tatay, nag-declare ng martial law. Inunahan na sila ni Tatay Digong. Nakakahiya naman magdeklara kayo ng martial law matapos nyong itanggi na hindi nyo gagawin yan. Sa chess match, advance lagi ng 10 moves si Tatay Digong. Kayo taga-react lang. Lahat ng ginagawa ng mga Duterte advance. Nagre-react lang kayo. Hindi nyo nga akalain eh. Pati media, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo, media. Hindi nyo ini-expect na may ganyang karaming tao sa Mandawi City. Tinitiyak ko sa inyo, yung susunod ni Tatay Digong, kasi nakakahiya kayo eh. Tinitiyak ko sa inyo na yung susunod ni Tatay Digong sa Iloilo yata, magpapadala na yung mga yan. Napahiya sila eh. Halatang halata, kitang-kita na ayaw nilang i-cover. Ang gusto lang nila i-cover, putya, kahit kakaperanggot lang. Kukunting mga tao umatin. Pwede na namin pagmalaki ngayon na kukunting mga taong umatin kay BBM. Siyempre, maghakot yung mga yan. Maganda nga yun eh. Para maglabanan ng hakutan kasi uubusin na nila pera nila sa panghakot pa lang. Sige, mag-ubos kayo. Panghakot nyo pa lang, uubusin nyo na pera nyo. Yun ang kagandahan sa mga Duterte. Walang hakot, organic, walang ayuda, walang ginagastos. Pati nga magko-cover, wala eh. Kaya siguro itong mga media na to, halatang-halata kayo, no? Wala ba? Hindi ba kayo binabigyan? Tanong lang. May bayad ba para i-cover ninyo, media? Tanong lang naman. Di ko alam eh. Kasi takang-taka ako eh. Bakit SMNI lang yung nagko-cover? Ha? Nagtataka ko. Bakit SMNI lang yung nagko-cover? Asa na yung sinasabi nyo na kayo yung para sa news? Hindi para sa news yan. Tinatago ninyo yung balita. Tinatago nyo. Ang problema sa inyo, no? Lahat na ng tao nanonood sa mga vlogger. Hindi nyo rin na itago kasi hindi lang naman kayong may impormasyon eh. Oh. Totoo po yan. Ginagamit po nila yung media na yan. Nakakahiya kayo, media. Nakakahiya kayo. Ang laki ng event. Wala kayo dun. Bakit? Hindi ba balita yun?